Kapayapaan po ng Diyos ang sumaatin mga kapatid. Ang akin pong natutunan sa paksang ating pinag-aralan ay ang nasa Galatia 6:10. Kaya nga samantalang tayo ay may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. Kung tayo ay sangkap na tinawag sa pakikisama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay magpapatuloy na gagawa ng kabutihan sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga kapatid kay Kristo. Ating susundin ang kanyang mga utos para sa ikabubuti, ikatutuwid at ikababanal. Lagi tayong maghahanda upang kung pumarito ang ating Panginoon, ay madatnan niya tayong ginagawa ang kanyang kalooban. Mananatili tayo sa loob ng iglesyang pinagtawagan sa mga sumasampalataya. Magpapatuloy na susunod sa mga aral na itinuturo sa atin. Diyos mabalos! Ikaw naman po, Sis Cherry, ano po ang iyong natutunan? Salamat sa Diyos, Sis Michelle. Pinansasakay tayo na Diyos Diyod sa kaya katawan. Nasa ulo tayo at ang Panginoong Hesukristo. Sa bawat parte ng katawan ay kaulukulan na bawat sakay. Tanong sa katawan ay unkikilos, dapat kaiba tayo na unkikilos. Nagagaon tayo kaukulan na gawaon na inkaloob at sika tayo. Dapat kaiba tayo na maligtas na katawan. Nabasa tayo dyan, 1 Korinto 12:27, na natan si kayo sa laman ng Kristo, tanbalang sakay, kabiyangan to. Ikaw noon po, Sis Sheila, ano pong natutunan niyo po? Salamat sa Diyos, Sis Cherry. Ang natutunan ko po sa paksa na ating pinag-aralan na hindi natin malalaman ang bukas, kaya marapat na maghanda at gawin natin ang kaloob ng Diyos sa atin. Huwag sasabihin na hindi kita kailangan, dahil ang bawat isa sa atin ay sangkap ng katawan. Kapag kasama ka sa sangkap ng katawan, ikaw ay kasama sa maliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Milyong salamat sa Diyos. Ikaw naman po, Sis Hazel, ano po ang inyong natutunan sa ating paksa? Salamat sa Diyos, Sis Sheila. Ang akong nakatunan nga striking nako ay ang nahisulat sa Roma 12:5. Kita usab bisan daghan, usa lamang kalawas nga nahiusa diha kang Kristo, og nalambigit kita sa usag-usa ingon nga nagkalain-laing bahin sa usa ka lawas. Unsa ka nga bahin sa lawas? Kinahanglan nga matinud-anon ka nga bahin sa lawas, gagasunod sa kabubut-on sa Ginoo. Kada usa ka nato may gasa nga gikan sa Ginoo. Kinahanglan natong gamiton ang gasa nga anaa ka nato sa pagpalig-on sa lawas. Kung ang lawas molihok, kita pod molihok uban niini. Ug kung ang lawas maluwas, kita pod maluwas uban niini. Tungod kay si Kristo mao ang ulo sa lawas ug ang manluluwas. Salamat sa Dios. How about you, Brother Ranzel? Salamat sa Diyos, Sis Hazel. I learned that we must grow the love between the brethren. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 11, it says that we must encourage and build up one another. Why? Romans chapter 12, verse 5 says, we're all part of the same body. We were also taught that it's better to gather the brethren together to worship God because it makes us all happy, including God Himself. Salamat sa Diyos. How about you, Brother Arnold? Salamat sa Diyos, Brother Ranzo. Dakal so nandurumaan parte. Balat amin tayo partiya saksakri laman. Isay ulo sa katawan ni Kristo. Wala nanduruman kimay o dinorigalo. Tan agtuniba ganon mata udlima agtaka kaukulan. Usay lima ulo agtaka kaukulan. Balat say laman saksakay. Paano man silbian irad sakay tan sakay. Balag man umulag, amin tayo partiya saksakay yalaman. Ya nabasa tayo at Biblia, unaan niya Korinto 12:21. Agmat na yarin ibaganan mata at lima agtaka nakaukulan. Mula dito sa mga kapatid sa Bahamas, pag-ibig!